Ayan, what's up mga kapitbahay, no? So ayan, ito na naman tayo, no? Buhay on-call IT, buhay network engineer, ayan. So ito mga kapitbahay, no? Tinawagan tayo ng isa nating empleyado na stay dito sa office. Sinasabi po niya na bigla daw nawala ng internet. Kaya eto tayo to the rescue, no? So let's go, samahan niyo ako, i-troubleshoot natin kung bakit nawala na naman ng internet. Yan po talaga yung buhay ng mga tropang IT na in charge, lalo na kapag in charge ka sa isang network or sa isang office. Ikaw talaga kailangan ang dapat pumunta kasi syempre, 'di ba, ikaw lang nakakaalam ng network, kaya yan yung advantage kapag ikaw nakakaalam ng network, hindi ka na mahihirapan kapag nag-troubleshoot ka, alam mo na agad kung bakit. Kaya let's go mga kapitbahay, samahan niyo ako. I-troubleshoot natin bakit nawala na naman ng internet dito sa isa naming site. Okay? Let's go. I-troubleshoot natin, titingnan natin kasi pagdating ko pa lang, tinry ko niya mag-connect dito sa ating Wi-Fi. Connected ako. Ayan, nakakakuha ako ng IP yan, connected po siya. Pero ang nakalagay kapag nagbo-browse ka no internet, kaya titingnan natin, ang unang-una natin i-troubleshoot is titingnan natin kung na-access natin yung firewall. Kaya let's go. Ayan, samahan niyo ako. Ayan, dito na naman tayo. Kung nyo mapapansin, ayan, oh, pati yung mga telepono ko, no network connection. So, pero buhay yung mga CCTV ko. So, ibig sabihin, yung network is, kasi itong mga outdoor CCTV na to, malalayo po yan. Kaya, ibig sabihin, buhay yung switch ng mga CCTV ko, connected dito sa NVR. Ayan, titingnan natin, baka naman kasi mamaya, ang walang internet, or sira, or may namatay na switch. Pero, kasi, kung switch lang yung namatay, dapat mariremote ko siya sa bahay. Tinry ko siyang i-remote kanina sa bahay through VPN, hindi ako makapag-connect, kaya nag-decide ako na pupunta dito. Kaya titingnan natin, let's go. Kaya ganun. Sana wala masyadong sira. Tingnan natin dito. Bago tayo umangkat sa taas, titingnan muna natin kung na-access natin yung ating firewall. My God, ganito talaga ang buhay eh. And kahit malayo, kailangan mo puntahan. So, ayan. Kaya nyo mapapansin, CMD ping. Hindi ko napiping yung aking firewall. Hindi ko siya napiping. I'm sure na firewall ang problema. Titingnan natin kung nyo mapapansin. Hindi ko siya napiping, oh. So, yan yung IP ng firewall ko. Subukan natin. Let's go. Hindi accessible yung ating firewall. Malamang si firewall ang naging problema. Kaya let's go. Akyat tayo sa taas. Titingnan natin kung ano yung status ng ating firewall. Ayan, akyat tayo. Let's go. Ayan. Kung inyong mapapansin, buhay naman. Buhay naman lahat ng switch natin. Buhay lahat ng switch natin. Nagbi-blink. Mukhang ang problema natin ngayon is firewall. Pero nagbi-blink yung firewall natin. Titingnan natin. Bakit walang internet? Baka mamaya nag-freeze yung ating firewall. So, titingnan natin. I-restart muna natin. Babalik ako. Ayan. Dahil dahil hindi natin ma-access yung firewall, hindi natin ma-ping, susubukan natin yan. Ito yung gamit natin dyan. Ito yung kanyang console port. Yan. Yan. Nakasulat dyan. Console port. So, kukuha tayo ng laptop. Kasi lahat naman goods goods lahat ng switch ko. Malamang firewall to. Kailangan natin i-restart. So, titingnan natin. Sana yan lang yung... Pero nagbiblink Tingnan natin. Kuha tayo ng laptop para i-console natin. Right? Balik ako. Ayan mga kapitbahay. So, ito na yung laptop natin. Ayan. Ito yung PFSense natin. Ayan. Nakasaksak sa dito sa USB. True console. Okay? So, ito yung pati natin. Lagi nyo po tatandaan na yung PFSense natin is di ba? 115200 yung console port. 115200. Yan po yung Ito mga kapitbahay, alam naman nyo na kung saan kayo nakasaksak, kung anong COM. Alam ko 12 to dito sa laptop ko eh. So, pag ginanon mo lang yan, open lang natin. Sana maging okay. Enter mo. Tingnan mo kung magre-response. Yan. So, hindi siya nagre-response. Titingnan natin kung bakit ayaw niya.
tingnan natin kung nasa tamang COM tayo. Manage. Sa ano lang yun? Pag tinignan mo sa manage, sa my computer, tapos tinignan mo kung anong communication ka, punta ka lang sa device manager, tapos makikita mo doon. COM, wait. Anong COM ba to? 12. Oh, tama naman. Uy, hindi nagre-response si pfSense natin. Ulitin natin. Pati. So, ulitin natin. Yan, nabasa naman agad. COM number 12. Tapos, yung port natin, 115200. Hindi ko alam bakit nagkakaganito to eh. Nag-freeze yung pfSense natin. So, kailangan natin i-restart. Pindutin mo lang ng matagal. Kapag naka-netgate ka, pindutin mo lang ng matagal sa likod. Tapos, pindot isang beses. Mag-o-on na po yun. Yan. Yung mapapansin. Ayan, nakita ko nag-response siya eh. Sana umokay. Konti. Hindi nagre-response eh. Balik ako mga kapitbahay. Hintayin ko na papatayin natin yung pinaka-power. Kasi yun yung ginawa ko before eh. Para mag-reset yung memory. Ayan. So, gagawin mo lang dyan. Minsan, ayaw niya kapag restart lang. Kailangan talaga i-reset talaga yung power. So, patayin natin ulit. Ayan mga kapitbahay. So, time is, what is time? 11:15 na ng gabi. Ayan. Ilang beses ko na siya ni-reboot. Ilang beses ko na rin siya, binuksan ko na rin siya, tapos pinalitan ko yung memory. Hindi na talaga siya nag-boot. Kasi dapat nag-blink-blink po yan eh. Hindi siya nag-blink. Kasi pag nilagyan mo siya dito sa console, wala siyang display. Ayan, binuksan ko na yan, nilinis ko. Actually, hindi naman siya madumi. Sobrang linis niya. Hindi ko alam kung bakit bumigay. So, nasa 5 years na rin in service to. Siguro bumigay na. Ayan, kaya ang ginawa ko, pinalitan ko yung memory. Kasi ang memory po na ito is sodium lang din, parang pang laptop. Kaya pinalitan ko, tinanggal ko yung memory niya. Tapos kinabit ko sa laptop, gumagana. So, ibig sabihin, hindi memory ang problema. Siguro, yung drive, ewan ko kung bakit. Kasi, pag sinaksakan mo to ng mga LAN, may ilaw po yan. Nag-blink-blink yung iba. Pero, ang hindi lang nagre-response, yung hard drive indicator niya. So, ibig sabihin, yung hard drive niya ang sira. Pero, ang hard drive kasi neto is built-in. Ayan. So, iti-testing natin yan. Lalagyan natin ng M.2. Kasi may slot siya ng M.2 kapag gumana. Tapos, doon natin ibubot. Ayan. Kaso, ang problema natin ngayon, kasi Sunday ngayon, kailangan natin bukas. So, ang ginawa natin ngayon is, ayan, bumalik muna tayo sa pfSense CE na 2.8. Ayan, ongoing po yung install niya ngayon. Inaantay lang natin na matapos. Sana, kapag natapos natin to, sana kapag ni-restore natin, magko-connect pa rin yung IPsec natin from here papunta sa kabila. Ayan, kasi hindi ko sure kung magko-connect. Hindi ko pa kasi na-try yun na from CE papunta sa license na Netgate. Ayan, sana mag-connect po siya. Sana hindi siya magkaroon ng problema. Ayan, kaya standby ka muna dyan. Hindi ko muna gagamitin yan. Bibilihan muna natin ng M.2. Susubukan natin kung gagana gamit yung M.2. Parang iba-bypass natin yung built-in niyang hard drive. Kasi yung hard drive po niyan built-in. Alright? So, balitaan ko kayo kapag natapos ko to, i-configure ko, i-restore ko yung config ng Netgate na to dito sa pfSense CE. Sana gumana, sana magkaroon tayo ng online network. Ang importante lang naman kasi is makapag-internet sila bukas, makapag-proceed yung process ng production. Ang magiging problema natin neto, yung ating telephone line kung magkoconnect siya sa kabila. Ayan, kaya pray for me po mga kapitbahay, sana maging okay siya. Kaya hintayin lang po nyo. Matatapusin lang natin. So, ito po yung ating pfSense CE. Ayan. Ayan. i3 to. Tapos meron tayong
LAN card na PCI na gigabit, tapos ang built-in na ginagamit natin for WAN, tapos ito yung LAN natin for PCIe ginamit natin. Tapos meron tayong isa rito, ito pa, para to sa second internet provider natin. Ikakamit natin siya mamaya para maging dalawa. Alright, so abangan nyo po, sana gumana to. Pray, ayan, nahirapan pa nga ako kasi nga, di ba, naka public IP tayo, naka static. So kapag nag-install ka kasi ng CE na bago, manghingi sa ng internet. So nagagilap pa ako ng router para magkaroon lang ako ng internet. Kaya sana gumana to. Kaya stay tuned mga kapitbahay, balitaan ko kayo. Mga kapitbahay, kung inyong mapapansin, no? So from 5100 nag PFSense CE muna tayo. Ito yung 7.2.2. Ayan. Ibabalita ko sa inyo na pwedeng i-connect ang PFSense Community Edition pagdating sa Netgate na PFSense Plus. Ayan, kung yung mapapansin mga kapitbahay. Kung yung mapapansin dito sa status ng ano ko, connected lahat po yan. Ayan, kung yung mapapansin. Connected po lahat yan. Pati yung IPsec ko. Ayan, kung yung mapapansin. Pag pumunta tayo dito sa services, IPsec natin. Ayan. Ayan, kung yung mapapansin, establish po yan. Pag in-edit mo yan, ayan, connected po lahat yan. Alright. Okay. So, ayan mga kapitbahay. Thank you so much. And sana may natutunan na naman kayo. I mean, sana nagkaroon na naman kayo ng idea na pwede pala yun. Alright. So, maraming salamat. God bless. Ipapakita ko sa inyo yung setup ko sa taas. Punta tayo doon. Let's go. Ayan. Pahinga muna si Netgate 5100s natin. Tapos, online na si si PFSense Community Edition na clone. Ayan. 3 yung LAN card po niyan. Okay? So, working na po siya. So, connected na po yan from PFSense CE papuntang PFSense Netgate na PFSense Plus namin sa main office. Connected na po yan. Alright? So, walang problema. So, ang problema ko na lang is yung VPN. Open VPN ko, hindi ko pa na-configure yung certificate. So, madali na lang yun. Pero yung IPsec namin, okay na po yan. Alright? Pahinga ka muna. Titingnan natin kung paano ko maayos. Papalitan ka ba or may papalitan lang na hard drive or may something? Kapag sira na yan, so papalitan na namin yan. Kaya, let's go. So, iba pa rin talaga kapag may backup. Medyo nahirapan lang ako natagalan na ako sa dyan kasi dahil 2.80 ang in-install ko. So, pag nag-error, hindi pwedeng i-restore. So, hindi katulad ng 2.7 lang, madali lang i-restore kapag kasi hindi kailangan ng internet. Hindi katulad ng 2.8.0 na kailangan mo ng internet. So, kapag mabagal internet mo, medyo matatagalan ka. Hindi katulad ng 2.7.2 na version, install mo lang, okay na agad. Kaya wala nang problema. Alright, so let's go. Uwian na tayo kasi na-up na natin. Alright, thank you so much. Thank you. God bless and peace.